Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Para po sa video na ito mga kapatid, isishare ko po sa inyo ang tunay na pagkatao ni Mr. Epipanio Labrador sa likod ng maskara. Okay? Galing po ito sa Tanglaw TV mga kapatid at kinuha po natin. Nagpaalam po tayo, kaya pwede po nating ishare ito mga kababayan at mga kapatid. Ito po ang tunay na pagkatao ni Mr. Epipanio Labrador sa likod ng maskara. Magandang araw mga katanglaw, welcome back sa aking YouTube channel. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo magpatuloy sa panonood ng video, maaaring mag-subscribe kayo sa channel at i-click ang notification bell para ma-notify sa mga bagong videos. Mayroon tayong update tungkol kay Epipanio Labrador. Ang tunay niyang pangalan at ang katunayan na siya nga ay isang magnanakaw. Hindi ito chismis at lalong hindi ito pambibintang, kundi ito ay katotohanan. Sa nakaraang video ay nalaman natin na mayroon siyang dating YouTube channel na ang pangalan ay Volkidos Fighter. Napag-alaman natin na siya pala ay nagtuturo ng martial arts at siya ang founder ng Volkidos Fighter, kaya pala sa mga videos niya ay ipinapakita niya ang kanyang kaalaman sa martial arts. Ngayon naman mga katanglaw, gaya ng ipinakita sa nakaraang video, sinabi natin na siya pala ay isang magnanakaw. Dahil sa ginawa nating pagsusuri doon sa kanyang video sa dating YouTube account, sinabi doon na founder siya ng Volkidos Fighter. Kinuha o ninakaw niya ang pera ng mga estudyante niya, itinakbo at hindi na nagpakita. Ang ganung gawain nga ay masasabi nating pagnanakaw o theft. Para patunayan natin ang sinabi ng naging estudyante niya na itong ang si Richard Vallejos Palacio o mas kilala sa pangalang Epipanio Labrador ay ipapakita natin ang isang katunayan na siya nga ay may kasong theft o pagnanakaw. Nakalagay dyan sa larawan, pangalan Richard Vallejos Palacio. Crime, Qualified Theft Court, Regional Trial Court, Branch 40. Sa date issue ay dalawa ang nakalagay. Ang date ay October 6, 2017 at June 18, 2018, malamang sa malamang, dalawa ang kaso niya na theft o pagnanakaw. Nakalagay sa status ng kaso ay not served at sa suspect status ay at large. Ibig lamang sabihin mga katanglaw ay hindi pa siya nahuhuli at kasalukuyan siyang tumatakas o nagtatago. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit itong si Richard Palacio o Epipanio Labrador ay laging nakasuot ng face mask. Pero ngayon, alam na natin ang totoong pagkatao niya, alam na natin ang totoong pangalan niya at alam na natin may kaso siya, pagnanakaw, theft. Puntahan natin yung kanyang pagiging martial artist, master o founder ng isang samahan ng mga martial arts. Ang totoong martial artist at mga master ng martial arts ay hindi ipinagmamayabang ang natutunang aral, hindi din ginagamit sa pananakot, hindi ginagamit sa dahas. Ang mga tunay na master ng martial arts ay disiplinado, kalmado, tahimik, ang nasa isip ay kapayapaan at hindi ipinagmamayabang ang pinag-aralang art. Hindi mo din maririnig na nagmumura. Ang tunay na master sa martial arts ay mapagpakumbaba. Kabaliktaran naman yan sa nakikita kay Richard Palacio o Epipanio Labrador dahil sa mga videos niya ay ipinapakita niya ang kanyang nalalaman sa martial arts at ginagamit itong pananakot sa mga tinutuliksa niya. Maririnig din natin ang kanyang mga pagmumura. Hindi lang basta pagmumura kundi mga salitang pagbabanta at pananakot sa mga tinutuligsa niya. Ang mga ito ay makikita lang na pag-uugali ng isang taong mababang uri ang pagkatao at walang pinag-aralan, makitid ang utak at ang hanap ay gulo. Hindi din mapagkakatiwalaan ang isang sinasabi ng taong katulad ni Richard Palacio o Epipanio Labrador dahil nga sa napatunayan natin na siya ay isang magnanakaw o isang criminal. Ang isang magnanakaw nga ay kapatid ng sinungaling o hindi magsasabi ng katotohanan. Pag-isipan mong mabuti, kung ang isang tao, matino, magnanakaw ba yan? Kung ang isang tao matino, magmumura ba yan? Kung ang isang tao matino, magsasabi ba yan ng kasinungalingan at magkakalat ba yan ng mga mapanirang puri at paninira laban sa mga taong respetado at tinitingala ng marami at sa isang relihiyon na tinitingala at hinahangaan ng marami? Alam natin na si Richard Palacio o Epipanio Labrador ay isang tagatuligsa ngayon ng Iglesia ni Cristo, na sa tingin ko ay hindi niya talaga kilala at wala siyang alam tungkol sa Iglesia ni Cristo at tungkol sa pamamahala ng Iglesia. Ang Iglesia ni Cristo ay nakakalat na sa iba't ibang panig ng daigdig, iba't ibang lahi na ang kaanib dito at nakarating na ito sa maraming mga bansa, lahi at lengwahe. Ang Iglesia ay kilala sa paggawa ng mabubuti, gaya ng pagtulong sa kapwa, ang paglingap sa mga nangangailangan at sa mga nasalanta ng mga kalamidad, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig.
Ang iglesia ay hindi din kayang bayaran ng sinumang politiko gaya ng paninira ni Palacio, dahil sa ang iglesia ay totoong pinagpapala ng Diyos upang ito ay lalong lumago at lumaganap sa mundo. Kaya dahil sa pagdami ng mga umaanib sa iglesia ni Cristo, patuloy itong nagtatayo ng mga kapilya at bumibili ng mga properties maging sa ibang bansa na mula sa kusang loob na handog ng mga kaanib dito. Ang kapatid na Eduardo de Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ay isang taong respetado, isang taong tinitingala hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga respetadong tao din at mga taong nasa posisyon, hindi lamang sa bansa kundi maging ng mga banyaga, iba't ibang lahi na nasa posisyon ang nagpupunta sa kanya at nakikipag-usap. Ayan ang hindi alam ni Richard Palacio o Epifanio Labrador. Isipin nating mabuti mga katanglaw, sino ba si Richard Palacio o Epifanio Labrador? Mapagkakatiwalaan ba ang isang taong criminal, isang taong magnanakaw? Dapat bang paniwalaan ang kanyang mga sinasabi at ipinaparatang patungkol sa Iglesia ni Cristo? Hindi siya ka-level ng Iglesia, hindi siya ka-level ng kapatid na Eduardo Manalo. Si Epifanio Labrador o Richard Palacio ay isang anay ng lipunan na hindi dapat pagkatiwalaan at hindi dapat paniwalaan dahil isa siyang criminal, isa-isang magnanakaw at isa siyang mayabang. Kayo na din ang humusga mga katanglaw. Muli, maraming salamat sa panonood. Kaya gusto nila akong patahimikin at takutin. Dahil alam nila eh, totoo yung sinasabi natin. Mahilig makisawsaw itong iglesia ni Manalo. Pabida ba? Pabida. Porket matunog yung pangalan nila, ma-influensyang reliyon. Tanginang yan. Ha? Lumaki yung ulo ng iglesia ni Manalo. Ha? Lumaki yung ulo. Akala mo kung sino na talaga. Pero isa lang masasabi ko sa mga Pilipino, sa mga nagbabalak, doon sa mga kababayan natin, huwag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lang ako. Ang galing! Ginagawa ko to para sa inyo. Ha? Ginagawa ko to para sa inyo. Huwag nyo nang gawin. Ingatan ninyo ang inyong pamilya. Ingatan ninyo ang buhay ninyo. Dahil talagang likas na mamamatay tao ang iglesyang ito. Ha? Itong iglesia ni Manalo. Hindi po ito iglesia ni Cristo. Ginagamit lang po nila yung Cristo. Sa totoo lang, kung babasahin nyo, may nagbigay nga po sa akin ng history. Ninakaw lang pala ni Manalo tong pangalan ng Iglesia ni Cristo. Mayroon palang original, mayroon palang unang nagtayo dito sa Pilipinas ng Iglesia ni Cristo. Ha? Tapos, sinamantala lang pala ni Manalo na yung pagkatapos ng World War II ba yun, kung ako nagkakamali. Ayun. So, tingnan nyo, sa simula pa lang, pangalan pa lang nila, ninakaw na. So, sa intro pa lang, di ba? Sa simula pa lang, hindi na maganda yung ginawa nung leader nila, di ba? So, pero ganun pa man, talagang alam ko hindi lang ako nakakaalam ito. Kung tatanungin natin yung mga kapastoran, kasi marami akong hininga ng kagabi, opinion eh. Tabawag ako sa mga kaibigan pastor. Excuse me, may mga tinawagan din akong ministro, may tinawagan. Basta iba-iba. Ayoko na lang banggitin yung mga pangalan nila kasi delikado tayo sa kumbaga malamapya na reliyon na ito. Pero mo gagamitin yung mga membro nila, uutusan ni Manalo. Pag nagsalita ka, kakasuhan ka mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang ano. Grabe yung pamamaraan nila. Bilib ako, grabe. Para lang matakot nila yung sino mang gustong magsalita laban sa kanila. Kung baga sasakaling ka. Galing, ang husay. Pero maladyablo yung husay nila. No? So, alam ko mga kababayan, may nagsabi po sa akin, gigil na gigil ang iglesia ni Manalo. Wow! At gusto talaga nila akong itumba. Gusto nila akong lunurin sa kaso. At plano pa nga nilang gawan ako ng iba't ibang kaso. Para lamang takutin ako, patigilin ako. Kasi yun nga ang kinakatakutan nila. Kaya naintindihan ko na ngayon, yung isa ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So kaya natawag silang ma-influensya. Kasi, ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, tiwalag ka na agad. Ako sa iglesia. Walang ganun. Di ba mga kapatid? Aw-aw, iruan eh. Tumangan na natin yung kaso dito.